Nakakatuwa po itong mga kapatid natin na nagdadasal po ng rosaryo sa kanila pong biyahe sa barko. Yan, may mga hawak pa ng rosaryo. Santa Maria, Ina sa Diyos, siyang kong kami masala. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Sacred images din sila. Kung naranasan nyo rin po ito, no? Sumakay po sa mga barko, sa roros. Isa po yan, bago po sila sa bayag, bago po sila maglayag ay nagdarasal talaga sila ng rosaryo. Alam niyo po kung gaano ka-importante ang panalangin ng rosaryo sa tuwing magbabiyahe? Ang rosaryo po ay hindi lamang isang simpleng dasal, kundi isang paraan upang makipag-usap tayo sa Diyos habang nasa biyahe. Ang pagdarasal po ng rosaryo ay nagbibigay po ng kapayapaan at kalakasan sa ating puso at isipan sa gitna po ng mga pagsubok sa biyahe. Isa po sa mga bersikulo po sa Biblia na nagpapatibay po sa kahalagahan ng panalangin ay mula po sa Matthew chapter 7 verse 7. Ayon po dito, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y magkakasumpong. Kumato kayo at sa inyo'y bubuksan. Kaya huwag nating kalimutan na magdasal ng rosaryo bago magbiyahe upang gabayan tayo ng Panginoon sa ating paglalakbay. As the rosary becomes also the identity of our Catholic faith and prayers, ito po ay nagsisilbi ring proteksyon natin sa ating mga paglalakbay. Ito rin ay paraan natin upang humingi po ng gabay sa Panginoon at sa paggabay din ng ating Inang Maria. Even in the times of the apostles po, hinihikaya tayo ni San Pablo to pray without ceasing. Manalangin palagi. Now, kung ano man po ang paraan ng iba ng panalangin, as long as it is a form of prayer, ay kalugod-lugod pa rin ito sa Diyos. Ngunit para sa ating mga Katoliko, ay mahalaga ang panalangin ng rosaryo dahil dito po ay kasama natin si Maria na ina ng ating Panginoon at ina natin espiritual. Kaya nga sa panalangin ng mga apostles, palagi po nilang kasama ang mahal na ina. Acts chapter 1 verse 14. So dapat rin natin hingin sa Diyos na ipadala ang kanyang ina para sumama rin po sa ating paglalakbay. Where in fact, parang nagbabasa na rin po tayo ng Biblia kapag tayo po ay nananalangin ng rosaryo. Dahil napapaloob po dito ang storya ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang mga mahalagang elemento po ng rosaryo, kung babalikan po natin, ay very biblical at kabilang na po sa mga karaniwang paniniwalang Kristiyano. Ano po dito? Kagaya po ng kredo o propesyon ng pananampalataya sa simula po ng rosaryo ay nagpapakita po ng pinakaunang propesyon sa pagbibinyag dahil ito po ay isa sa mga utos mismo ng ating Panginoong Jesucristo na gawing alagad ang lahat ng mga tao sa mundo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Kaya makikilala mo talaga ang pagmamayari ng Diyos ang nabinyagan na sa pangalan ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagdarasal ng kredo. Alam po natin kung sino ang ating pinanampalatayan, kung sino po ang ating pinaniniwalaan at kung sino po ang ating sinasandalan. Tanging ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Isa po sa mga panalangin sa rosaryo itong Our Father na isa din po sa panalangin na ginagamit natin. At ito po ay itinuturo ni Kristo. Matthew chapter 6 verse 19 to 13. At alam po natin na tayo talaga ay sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo dahil tayo mismo po ay nananalangin ng Ama namin o panalangin na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya parati po tayong magdasal ng rosaryo kahit na po sa ating paglalakbay, sa kung saan man po tayo magpunta at sa kung ano man po ang ating mga ginagawa, huwag po nating kalimutan na magdasal sa ating Panginoon na sa ating mga Katoliko, ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo. At dahil dito, nakakasama natin ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang ina na si Inang Maria, nakasama natin sa paglalakbay. So ayan po mga ka-curious, sana po ay nakatulong po ang video na ito. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala natin upang mas marami pa ang maabot dito. Tulungan niyo po akong palaguin ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Pakiclick na lamang po ng links sa description upang may pagpatuloy po natin ang ating mga gawain dito sa social media. Ito po si Mr. Curious Catholic na nagsasabing maging isang tunay na Katoliko sa salita at sa gawa. Maaari nyo rin po itong ipakita sa pamamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic t-shirt na available na po para sa inyo. Pro Deo et Ecclesia, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Hello mga kapatid, follow and subscribe, Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno
po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunod ninyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia. Hello po mga kapatid! Ito po si Kaburnov ng Factbusters PH. Suportahan po natin si Brother Den sa kanyang Mr. Curious Catholic. Naku, napakadami pong mga matututunan sa kanyang programa. Kaya panoorin niyo po siya sa kanyang programa and God bless po sa inyong lahat mga.